Alam niyo bang muntik na akong hindi tumuloy sa Japan at i-decline ng trabaho na to? Yes, umabot sa ganong punto. Kwentuhan muna tayo habang naglilinis ako. Ako nga pala si Carl, an assistant language teacher under the JET program. Kaunti lang ang nakaalam na nag-apply ako sa JET program in 2020. Ayoko kasi na marami nakakaalam ng mga plano ko. Alam niyo naman, hindi lahat ng tao ay matutuwa at susuporta sa'yo. Online ESL teacher ako noon. Okay naman ako sa trabaho ko. Yun nga lang, alam ko sa sarili ko na higit pa rin ang pangarap ko. I wanted to see the world. Ginawa ko talaga ang best ko. Bago pa magbukas ang application, unti-unti ko nang kinukumpleto ang mga requirements. Nag-research kung paano nga ba gumawa ng SOP. Yan kasi ang pinaka-importanting dokumento. Ilang linggo ko trinabaho yun. Paulit-ulit kong sinulat, binasa at binago. Hanggang sa nasabi ko na itong SOP na to ang magdadala sa akin sa Japan. Binasa at inintindi ko rin ng paulit-ulit ang application guidelines ng JET program kahit maraming vlog sa internet. At noong 2021, praise be to God, I officially became a JET program ALT. Alam niyo kung nakaka-excite sa lahat? Ang matanggap ang email na naglalaman ng placement mo o lugar sa Japan kung saan ka ma-assign. Ang sabi sa email, Kita Daito, Okinawa. Hindi man kasama ang Okinawa sa preferred placements ko, tuwang-tuwa pa rin ako hanggang sa i-google ko kung nasaan nga ba ang Kita Daito. Gulat na gulat ako, isang remote island pala to. Nasabi ko, Japan pa ba to? Malayo sa kabiasnan at maingay na mundo. Nagdalawang isip ako kung tutuloy pa nga ba ako. Tinimbang ang maraming aspeto. Gulong-gulo talaga ako, kaya pinagdasal ko nang makailang ulit. Hanggang sa sinabi sa akin ni Lord na tumuloy ako. That time, payapa at magaan ang pakiramdam ko. Alam ko na tama ang desisyon ko at alam ko rin na may magandang rason kung bakit dinala niya ako dito.